Ang kanin ang pangunahing pagkain sa Pilipinas. Halos lahat ng tao sa bansa, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, ay kumukonsumo ng kanin araw-araw. Ayon sa pag-aaral ng Food and Agriculture Organization, ang isang Pilipino ay kumukonsumo ng 119 na kilo ng kanin taon-taon. Ngunit malaking problema na kinakaharap ng ating bansa ang issue sa rice self-sufficiency. Sa kasalukuyan, umaangkat pa rin ang bigas ang Pilipinas mula sa ibang bansa sa kabila ng katotohanan na palay ang pangunahing pananim ng bansa. Nitong taong 2013 lamang, umangkat ang Pilipinas ng 214,375.3 metric tons ng bigas mula sa Thailand, India, Vietnam, China at Australia. Subalit nakakalungkot isipin na tune-tuneladang kanin ang nasasayang kada araw. Mga kaning naaaksaya dahil hindi nauubos at pinababayaang mapanis sa halip na magamit para maibsan ng kumakalam na sikmura ng mahihirap nating kababayan. Batay sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, bawat isang Pilipino sa bansa ay nakakapag-aksaya ng 3 kutsarang kanin o 9 na gramo ng bigas sa loob ng isang araw. Katumbas nito ay 23 milyong pisong halaga ng kanin ang natatapon araw-araw. Lumalabas na mahigit sa 3 kilong bigas ang nasasayang ng bawat isang Pilipino sa loob ng isang taon, o mahigit sa 8 bilyong pisong halaga ng kanin ang naaaksaya bawat taon. Ang halagang matitipid ay sapat sana para maitawid sa gutom ang nasa mahigit 4 na milyong mahihirap nating kababayan sa loob ng isang taon. May ilang mambabatas ang nagtatangkang solusyonan ng problema sa pag-aaksaya ng kanin sa bansa. Isa na rito ang Senate Bill No. 1863 o ang The Anti-Rice Waste Act of 2013. Layunin ng panukalang batas na parusahan ng mga restaurant, hotel, mga fast food chain at iba pang food establishment na hindi magbibigay ng kalahating tasa ng kanin sa kanilang mga customer. Sa mga lalabag sa unang pagkakataon, pagmumultahin ang lalabag ng 20,000 piso, 50,000 piso naman sa ikalawang pagkakataon, 100,000 piso naman sa ikatlo, at mas lalaki pa ang multa kapag lalabag ng mas higit pa sa ikatlong istansya. Sa mababang kapulungan ng Kongreso ay naghain din ng katulad na batas sina Butil Party List Representative Agapito Guanlao at Batangas Representative Mark Leandro Mendoza. Bagaman may mga panukalang batas na nakahain sa Kongreso, hindi pa rin ito ganap na solusyon sa laban sa pag-aksaya sa kanin. Kaya't mahigpit ang aming panawagan sa ating mga kababayan. Pahalagahan natin ang bawat butil ng bigas dahil ang pag-aaksaya nito ay pagkakait ng karapatang mabuhay ng ating kapwa.